2015, babalik eskwela para sa satuyang mga chikiting. Asin, syempre, nakaantabay na kamo sa radyo asin Jari Nindo sa pagkaaga makakaiba ng taman ngunya na daw si Miss L.A. Ku. Hello! Salamat, Ate Mayos. Maray na aga. Ramrag ganin yung amin. Ayan, syempre rin Canada. Ayan, alagad. Syempre, makakaiba ng taman po ngunyan si Kuya Jonathan Magistrado. Ayan. Para sa balik eskwela. Yes. Oo. Sige, LA, ihatod niya sa tuyaan sitwasyon sa Camarines Sur National High School or Atsansa na ininga ni alma mater ko iniyo. Saro sa may pinakadakol na estudyante sa mga pampublikong sekundarya sa probinsya. Yes, abangan tayo Ate Mayos. Tama. Asin sa loob ni 45 minutos hatod naman sa indo ang mga baretang lokal. Asin impormasyon na dapat nindong maaraman ngunyan. Pasana, inian, Maray na Aga, Kapamilya! Ate, sa sutuya mga storya sa balik eskwela, police reports muna kita. Duang CAF gumagkasuhay na tinambangan gadan sa libmanan na sinragay Camarines Sur. Sa Rodigdi, inako na New People's Army na sinda nagibo. Uyan storya. Bisperas kan selebrasyon kan kafiestahan sa Ragay Camarines Sur, Biyernes nin matanga. Pinagbabadilgada na naka-off duty na CAFGO na si Charlie Encinas, 38 anyos. Kaiba ni Encinas ang esposang si Salve kan mangyari ang insidente. Istorya niya, pauli na kuta sinda kan manupara ng mga amigo ni Charlie na sinda Toto Bootan, asin Melchor Geruela asin nagkaagdahan na mag-inom sa hampang kan burger stand na ini sa poblasyon kan Ragay. Sarong lalaki subuot ang nagrani sa likod kan sa iyang agom. Nabigla ako kasi talagang tinutukan po dito sa ganito, sabay putok po. Hindi ko nga po nakita yung mukha. Pagkaputok niya ng isa dito, sinundan pa ng isa dito, tumagos dito sa may mata. Tapos po, tinulak pa siya nung patay na tinulak. Tapos nung makita yung hawak-hawak niyang bag, hinabot po yung Kuminuripas padulag ang sospek, pati ang mga kainuman kan biktima. Si Encinas nan panduang CAFGO na ginadan sa banwaan ngunya na bulan. Kaya day subuot harayo ang posibilidad na grupo kan New People's Army ang nasa likod kaini. Yung suspek dyan sa taas. Dahil itong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang pagpatay sa mga CAFGO. Yun lang isang anggulo namin tinitingnan. Sagkod ngunyan mayo pang pag-amin ng Norben Gruta Command kan NPA sa Camarines Sur sa nangyari kay Encinas. Alagad inako kan grupo, sinda na sa likod kan paggadan sa CAFGO na si Renomar Mirando sa barangay Paguring Nuevo Libmanan, Biyernes nin aga. Tama nin badil sa payo asin walang kamot ang tulos ikinagadan kaini. Pagiging aktibong intel asin asset subot kan militaran naging rason kan paggadan kan grupo Kimirando. Bagay na pigkondenar naman kan Army. Ang pinupuntiryan nila yung mga soft targets kagaya ng mga CAFGO na off-duty o kaya yung mga walang barel, yung mga namamalengke. So ito yung mga pinupuntiryan nila. Meron ng directive yung 19th Infantry Division Headquarters na kapag ka umuuwi yung ating mga CAFGO ay maging mapagmatsyag sila at obserbahan yung paligid. Mataonin asistensya ang Army sa mga nabayaang pamilya, kanagadan ng mga CAFGO. Nakasalbar sa pambabadilan kontraktor asin may sadiri kan Bemcar Construction na si Edson Henilo, 43 anyos. Nangyari ang krimen Sabado nin matanga sa hampang kan sarong butika sa sentro kan Daet, Camarines Norte. Susog sa testimonya kan esposa niyang si Maria Cristina sa Daet Police, nakalunad subuot ang biktima sa nakaparadang pulang pick-up, palaog na subuot ini sa lunadan kan enotan nin sarong lalaki. Sa kapinaputukan sa likod ang biktima, may ginamit na silencer subuot sa badil anday nabistong lalaki. Tulos manaydara sa Leon Hernandez Hospital si Henilo asin nagpaparahay sa intensive care unit kan ospital. Blanco pa sa motibo ang pulis sa nangyaring pagbadil sa kontraktor. Sa laong nin sarong semana, 4 na insidente nin pambabadilan na itala kan pulisya sa Camarines Norte, bagay na pigtututukan man subuot kan otoridad. Asawa po ng ating biktima, nang mag-open na, papasok na sana, inunahan ng gunman kung saan doon pinutukan yung ating biktima po. Ito ay isang individual shooting incident in a different municipalities.
Nakatagilid ang sarong auto sa Magayan Drive, Barangay Tagas, Daraga, Albay kan marespondehan kan Daraga Pulis Sabadong hapon. Sa investigasyon kan pulisya antes magtagilid, nagkasalpukan muna kan driver kaini na si Mauro Taytay ang sarong motor sa ibong na linya sabay sa pag-overtake kaini. Nagsapo ni mga lugad si Taytay asin na nagmumotor na si Noel Esquivel kaya tulos dinara sa BRTTH. Alagad antes pa man masangkot sa aksidente si Taytay, sarong nakapark na auto man subuot ang nasa agidan kaini sa Lakandula Drive kan Barangay Binitayan, Daraga. Pinaabot subuot ang reklamo kan sarong Bernadette Paulo sa Daraga Police. Pinoproseso na kan pulisya ang mga dapat na simbagon kan driver kan kotse. 30 pasahero ni Peña Francia Tours bus pasiring Metro Manila pig hostage ning armadong soldado sa Del Gallego, Camarines Sur. Alagad, matrangkilong nag-surrender ang hostage taker matapos ang nasa 5 oras na negosasyon. Uyan storya. Alas 12 Biyernes nin Odto, hinarangkan mga pulis asin Army ang sarong Peña Francia Tours bus sa Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Inihuli sa report na hostage kan sarong soldado ang 30 pasahero asin driver kan bus. Nakikiusap kami na humihingi kasi siya ng pagkain. Nakikiusap kami na baka pwedeng bigyan din namin ng pagkain yung mga nandun sa loob ng bus. Yun na nga nakakalungkot, kabaro natin eh. Pero subukan natin na makonbinsi. Pirang beses na nagrani sa bus ang pirang lokal na opisyal, pulis asin Army para kumbinsiron si Corporal Rene Prahele na punduhon na ang pang-hostage. Pagdoon naman ni Prahele sa Fort Bonifacio na siya sa Taguig, Masuco. Pero badang alas 4:30 nin hapon, nagbaba si Prahele asin pig-surrenderan dara niyang M16 rifle. Digdi niya na binulgar ang rason kan sa iyang pang-hostage. Nahuli ko mismo sa bahay, sir, na si Boss John ang lalaki niya, sir. Tumakbo, sir. Ngayon, na binlater ko, sir. Nalaman na siya, sir. Ngayon, pinapatay ako ng tropa, sir. Tropa ko mismo, sir. Kaya nag-escape ako, sir. Kaya ayaw kong pumatay ng tropa. Kaya ginawa ko, sir. Sumakay ako sa bus. Istorya kan duwang driver kan bus, Legazpi, Cubao sa indang biyahe. Pero pag abot sa Pamplona, Camarines Sur, pinarasinda ni Prahele asin nagdeklaranin hostage. Basta siya noon, ano ang nasa itaas na siya. Nagkatok doon sa di binuksan. O pagkaakyat, sabi niya, parang itong gimindusa ito, sabi niya. Ay, titigilan mo talaga yan, nagpapara. Pinapasakay ng uniforme. Tas libre yan. Maski mayong nakulugan sa insidente, nagdara pa man giraray ini, nintakot sa mga pasahero. Konting tensyonado, kaya lang po, sabi ko doon sa mga kasama ko, hindi tayo kailangan magpanik. Naalala ko yung mga Mendoza case noon na isa-isang tinitira. Yun ang iniisip ko. Kaya surrender na lang kami mag-pray. Marami naman nag-pray sa amin. Sa ibong kan nangyari, dinagos pa man giraray kan pirang pasahero ang biyahe pa Manila kan Biyernes. Kan Sabado isinangat na kay Corporal Prahele ang kasong slight illegal detention. Maray na aga ka pamilya, ang oras sa 6:29 na ning pagkaaga asin yaon ako digdingon yan sa Camarines High School ground kung saan nagsa sa saindang mga formation ang mga kapamilya tang estudyante na first day of class digdi pinag-uulayan ta digdi Ate Miles, Ate LA, mga kapamilya, ribo-ribong mga estudyante na malaog digdi sa Camarines Sur National High School. Mga kapamilya, sa tansya po kan Department of Education, nasa 23 million na mga estudyante ang balik eskwela ngunyan na school year 2015-2016. Asin ng 21 million kaini hali po sa public school. Kaibanan na po dyan ang mga estudyante digdi sa Camarines Sur National High School. Asin natatadang 2 million ang mga kapamilya nasa pribadong eskwelahan asin sa sunod na semana pa ang poning klase. Asigurasyon po kan DepEd, bukas pa man giraray ang mga pampublikong eskwelahan para sa mga estudyante na buot mag-enroll pa. Bawal sindang sa yumahan na asin maski pa po nagsusupay na ang bilang ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Susog naman sa eksistidong kasuguan po yan kanahensya. Aminado sana po ang DepEd, kulang pa man giraray ang classroom
para sa mga estudyante. Sa mga oras na ini, kung nahiling po nindo mga kapamilya, igwasin ng placards dyan na ilalag, no? Ilalag dyan kung anong grade. Grade 7 ba, grade 8, grade 9, or grade 10. Tanganing mahiling ninda digdi. Kung mahiling nindo pati ang principal na si Sir Sulpicio Alperes III, iyon naman ang nagpa-facilitate tanganing makapagpila na ta 7 o'clock impunto, dapat flag ceremony na sinda, asin dire-diretso na sa klase ninda ngunya na pagkaaga. Halos man na ibang mga barangay or even banwaan kan Camarines Sur ang mga estudyante digdi sa Camarines Sur National High School. Any moment from now, pag naayos nila ining pila digdi, pwede na sindang magpuon kan sa indang flag ceremony. Pero unin na si Sir Sulpicio Alperes III, ang principal kan Camarines Sur National High School, makakaulay tangon niya na pagkaaga. Sir, all systems go na talaga kitangon niya na first day of class kan school year 2015-2016? Ayun, Tabi, ready kita para sa opening, lalong-lalong niya na pagkaaga sa school year 2015-2016. Opo, gaano po kita kahanda? Handa kita pagpuon sa mga teachers, sa satuyang mga classrooms, asin sa pagpuon ngunyan na aldaw. Pag hiniling mo ngunyan, pag naglibot ka ngunyan, since ang directive sa muya kang higher deputy officials na ang first day ay talagang magturog do ang mga teachers, mahiling po nindo ngunyan na talagang ngunyan na primerong aldaw na ini. Ang first period ninda, ang second period down to the last period, matog do ang teachers ngunyan. Sir, pira po ang pinag-uulayan ng estudyante ngunyan na taon, madagdag pa ba ini? Tabawal magsayuma sa mga estudyante gusto mag-enroll sa Kamahay? Tama kang gayo dyan. Sa ngunyan, or as of Friday last week, ang samong enrollees nasa 7,762. And kung may hiling mo, igwapa ning mga magurang, igwapa ning mga estudyante na padagos na nagdudulok dyan sa samuyang help desk para padagos pa man asin gustong mag-enroll. Sabi mo nga ni, bawal magsayuma, bawal talaga. Pinapahiling mi na lang sa inda or tinatawanan mi na lang sila ning option na digisa sa tuya sa naga, bako man sa Camarines Sur High School ang eskwelahan sa sekundarya. Kaya sabi mi, igwapo man baganing haraning eskwelahan digdiyo na pwede nilang ikonsiderar. Opo, sa kada classroom po, pira na ang ratio kayan? Ayo. Sa ngunyan kaya, piga sabi mi yan dahil ang sa classroom ngunyan, nag-average na kami ng 60. So sabi mi kung 60 ang classroom and padagos pang makikipag susuan sa muya, baka pwedeng ikonsiderar ang ibang eskwelahan na harani na baka ang population in the by class less than 60 pa. Opo, principal, igwa kitang annex duman sa may liboton. Kumusta po duman? Siringman parehas ang yaon digdiyo, nasa more than 2,000 ang satuyang first year. Ang yaon digdi sa main campus more than 5,000. Kaya pigi-expect mi ngunyan duman na arog naman kay ni pinag-urulayan mi na iyan kang nakaaging simana na magsabay-sabay digdiyo ang opening kang classes, siring man arog kay niya. Opo, itong dilema kan sa tuyang mga magurang, itong papaano i-implement kang mga paratukdo itong K-12 program? Actually, iyan si pigpreparan mi last week. Kasi 2 weeks ago, or second week and third week of May, nagkaigwaning training sa mga teachers ta, lalong-lalo na sa grade 10. So may mga adjustment na naman na pigibo. Kaya last week during the in-service training kang school, pinagpahiling minasin, pinagtao minita sa inda. Kaya sa mga teachers na preparado mo yan sa pagtukdo. Sinaging sistema, may bako lang na so grade 10 ang nagkaigwaning adjustment, kundi puon duman sa grade 7. Kaya grade 7, grade 8, grade 9, and grade 10, talagang nagkaigwa kita ning in-service training puon or by department, tangarig lang na maitao sa inda, may paabot sa inda, so mga adjustment na ginaibo sa curriculum tangon yan. Apo, principal, syempre yaon duman so problema sa kakulangan ng libro, kakulangan ng tukawan, ng classroom. Paano po pinagkakasya? Nagkakaigwa po kitang shifting digdi? So far mayo kita ning shifting digdi. Ang igwami lang digdi itong late afternoon klase para duman sa mga nagtatrabahong estudyante. So far sa classroom ngunyan, padagos ang samuyang pag-assess, malatas hanggang ngunyan sige pang pagibo, pabakalin tukawan, tangarig lang ma-fila pa nito. As to sa sinasabi mong libro, kan last year, kadakol ang pigpa-deliver kan DepEd, tangarig lang maabot itong 1:1 ratio. Ang mayo lang pangunyan na ang gagamiton mi pa si dati,
mga grade 10 ngunyan. Opo. Sir, papaano ina-address ka na eskwelahan kan kamhay ini nga problema sa bullying? Pag-abot sa bullying, last year, sagud ngunyan na pagralaogan, pa-distribute ko sa inda sa mga teachers, lalo na so handbook ang school. Duman sa handbook ang school, pinag-incorporate mi na duman so policy kang DepEd, Child Protection Policy kang DepEd, as in pinapaintindi mi sa mga estudyante na may magkakanigong sanction if ever man na padagos na mangyari niyo. But then, ang samuyang kuyan ngunyan, ang samuyang pag-address ka yan, bali digdi sa satuya sa campus, may roving guard kita. Every hour, nag-iikot sinda just to see to it, number one, na ang estudyante nanggad yaon sa loob ng classroom. Pandua, ma-address itong mga, kasi nangyayari kaya mostly ang bullying minsan sa luwas kang classroom. Nasa loob ng campus pero nasa luwas kang classroom. Iba man itong bullying na yaon sa loob kang klase because ito na maman nang gadito kang teacher na yaon sa klase. Ang problema talang duman kung halimbawa break time or absence of teacher. So may automatic kami, especially ang mga department head ko, aram ninda na once sa pag-ikot ko na mayo ning teacher sa laog, inaapodan ko tulusin da para may maglaog lang na substitute. Para kaiba po digdi ang sinabi po nindo pag-address sa problema sa illegal drugs saka sa fraternity. Tama po yan. Tama po. Sige po, ang gabos ng mga kapamilya ta sa mga magurang na nagdadalan ngunyan, ano po ang abiso dito? Sabi ng tanang overpopulated, congested ng maray, ini nga kamhay, duman sa mga gusto mga magklase. Sana i-encourage sa sinda na duman na sinda sa mga pinakaring eskwelahan sa lugar ninda. Iyo po, kung mahiling po kaya nindo, ang Camarines Sur High School dahil lang limitado sa Naga. Pati ning mga pagtaraid ng munisipyo, halos gusto niyan ni dadigdi. Sabi mi nga ni sa inda, baka pwedeng ikonsiderar itong mga eskwelahan na yaon naman sa inda. Halimbawa ang Kamaligan, may Santo Tomas High School. Ang Kanaaman, may Santa Cruz High School. And the rest of the municipality na surrounding Naga City. So, ang pangapunan ko pa lang po siguro ang sarong paghagad ning sa sainda na kung pa po pwede, i-considerar ninda yung proximity kan sa indang mga estudyante sa eskwelahan. In as much na gusto mi ng akomodaron gabos, nalilimit kami because number of teachers and number kang classrooms mi na available sa Samoy Angonyan. Apo, sarong hapot na lang po, pera ang teachers ta? Ang teacher tangonyan, ang teaching force na nasa 262. Iyan gabos ang from grade 7 up to grade 10. Alright. Yan mga kapamilya na kaibanan tango dyan na pagkahagaan. Sibot na principal kan Camarines Sur National High School, si Principal Sulpicio Alferez III na kaibanan tango dyan na aga. Sir, thank you very much po sa oras nindo. Good luck sa gabos sa mga teachers and personals po kang Kamhay. Okay, salamat lang po maray. Yan po mga kapamilya ha, na atawang kita ng impormasyon manungod kan sitwasyon digdi sa Kamhay kan sa indang principal. Mientras tanto, balik muna kita sa studio kaibanan si Ate LA. Oo nga. Go, Ate LA. Salamat, Kuya Joe. Thank you so much. And ayan, sa mga estudyante, good luck sa first day of classes. Mga kapamilya, urog na sa indo mga paratukdo na dangog na nindo ining inaapod na 10-in-1 Digital Scholastic Information Management Software na pag-araman mi na dakulang tabang ini sa indo. Hulita tinatabangan kamo kan software na ini na i-organize ang personal data, grades, asin kung ano pang impormasyon ang manungod sa indo mga estudyante. Detalye ka ini sa istorya ni Mitch Villanueva. Sa K-12 program kan DepEd, hali sa 6 na taon na pag-eskwela sa elementarya sin 4 na taon sa high school, magiging 6 na taon na ang pagklase sa 2 level. May idadagdag na junior as in senior level sa high school. Huli kan implementasyon kan K-12 curriculum, pinaghandaan naman kan mga paratukdoan bagong leksyon na itutukdo. Dagdag pa sanon sana sa mga paratukdoan urog na pagdakol estudyante asin pag-ayos kan personal information inda. Antes magbukas ni negosyong appliance asin gadget shop, mate kan dating paratukdo na si Jeneline Bueza, anangat na ini. Kasi ako naranasan ko personally kung paano ang magtukdo. Na itong haggard ka na, paabot mo sarong mapargibo ka pa ng lesson plan, itong mga grades. Kaya para makatabang sa mga paratukdong Bicolano, pigsuportaran niya ang software na pigdevelop kan DepEd. Ini ang 10-in-1 Digital Scholastic Information Management Software. Lihiti mo ang JD's Trading bilang distributor kan software, asin ngunya na school year, pwede na ining magamit. Kaya niya pong gawin ng program tapo is yung SF1, yung school register, yung SF2, yung enrollment summary,
yung SF5, yung reports on promotion, the daily log. Andyan na yung pag-generate naman ng lesson plan ng isang teacher. And next one is the attendance. And grade posting, ginagamit din po sa pagbigay ng mga marka sa mga estudyante. And selection of honors is used to fast track yung mga estudyante na qualified for becoming an honor, yung diploma, yung anecdotal reports, and yung mga year-end reports ng teachers na kinakailangan ng schools and ng mga school heads. Huli ta automated na ang grade computation, bentahe man sa mga magurang asin estudyante and software. Katuwangan para tukdo, madali naman nindang mareparo ang mga marka kunigwang mga pagdududa. Sa mga estudyante na kung pwede nilang ma-view automatic o instant itong sa indang grades. Sa mga magurang man, di ba minsan para maiwasan ito bagang itong maaraman ninda kung itong anong performance kang akin ninda. So iyan sa mga benepisyo. Halimbawa kung honor student si akin ninda, maaraman ninda kung si akin ba ninda ma-honors o daye. Kasi para maiwasan tong mga isyong para lakasan. Sa mga school head na everyday mamomonitor ninda kung si sa indang mga teacher talagang ginigibo ang part ninda bilang sarong edukador, nagigibo ning log ninda daily. Operational na ang 10-in-1 Digital Scholastic Information Management Software sa gabos na operating system. Puon XP has the Windows 8 asin pwede naman sa tablets asin smartphones. Sa mga paratukdo na interesado sa laptop computer, dakol ang pagpipilian sa JD's Trading na naka-install na ang 10-in-1 Digital Scholastic Information Management Software. 0% interest pa ini sa loob ng 6 months. Pag high-end po, ibig sabihin po, high specification siya, ibig sabihin po ang price kayan, high range man siya, nasa 30 plus, depende po sa specification. Pero si mga standard specification po is nasa 20 plus lang po hanggang 24,999. Kay puhan sa nang ipahiling ang PRC license, school ID asin magdara nin letrato sa pagbisita sa JD's branches sa Naga, Goa, Sipokot sa Camarines Sur, asin Daet, Camarines Norte. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Pag polytechnic courses ang pinag-uulayan, ayan, digdi sa Bicol and Mariners Polytechnic Colleges, Naga City. Ang pinagkakatiwalaan syempre kan mga magurang asin mga estudyante ang Mariners Polytechnic Colleges. Kaya man ngunya na taon, bukas liwat ang Mariners Polytechnic Colleges. Ayan, para sa mga program courses, OJT as in internship program. Kaya man yan na aga mga kaibanan ta si Dr. Mariel Estrella and at the same time, teacher ko po siya. Ayan, Dean of Academics kan MPC. Marhay na aga, ma'am. Good morning, LA. Good morning man po sa gabos na taga-dalan o viewers kang maray na aga ka pamilya. Yes, nakakamiss magklase, ma'am. Ayan, ano po si mga kursong pig-opreser ngon kan Mariners Polytechnic Colleges? Pag-ulayan ta po, ma'am. Okay, ang Mariners po, we have the same set of programs both for hospitality and business programs. So sa business programs po, we have the Bachelor of Science in Business Administration, Customs Administration, and yung sa communication. However, ang flagship program talaga sa MPC, yung hospitality programs na BS in Hotel and Restaurant Management. Then we have the tourism and also ini pong hospitality management. Ayan, syempre. Graduate ako ng communication, yes, ma'am. And Malilingawan. Yes, igwa kita, ma'am, 2-year and associate programs. Pag-ulayan to po ini mga 2 years na courses. Okay. So kami LA sa MPC, nare-recognize itong need kan mga high school graduates na they want to work immediately. So ang ginibumidigdiyo, we have associate programs for 2 years lang po yan. And these are on culinary management, HRM, may travel and tourism kami, may advertising, may entrepreneurship, and also business management. And apwera kaya nigo kaming mga 1-year certificate program so that we can also address their need to work immediately after 1 year. So igwa kaming 1-year entry-level cook and 1-year food and bev services. Yan, ma'am, kumusta po ang OJT program kan MPC ngon yan? Okay, expanding ang OJT mi LA. In fact, we have OJTs
here in Naga City, in Manila, and in Baguio. Now, meron kaming work and travel program, yung sa US Aramanindo yan, and we have 35 students today na naka-spread in 6 states in US. So we have Alabama, Colorado, Virginia. We also have South Carolina, Maryland, and another one. Connecticut. Okay, di ko nalingawan. And apwera kayan, igo kami ning 3 students in Malaysia under the Manila International Integrated Learning Center na sa pagsasaliri po ni Wilma Dasent, yung actress and model. And then, yung estudyante mo po duman nag-stay for 6 months and they're about to come home kasi pan 6 months nindangon yan. And then, para po duman naman sa gustong maging, mag-work sa airline. So we have 2 trainees in Wings Global Institute in Manila na pagsasadiriman po yan ni Dr. Helen Mogan. Ayan, ma'am, may mga after graduation assistance po bang PIGO offer an MPC? Oh yes, igwa kami kayan. As we say kami nga ni in Mariners, ang slogan mi digdi is we educate, we train, we assist. Pero hindi ibig sabihin po na we are an employment agency. PIGO oversee mi lang po ang mga graduates mi where they will work, tas anong klase ang trabaho ninda, kung komportable man sinda. Pero kayan, to concretize that assistance, we have the you call that internship program with To Go. So iga kami ngunyan, ang mga estudyante ming nag-enroll dyan, by 2 months training igdi sa MPC Naga, and then after which i-employ sinda kang To Go for 1 year with salary po yan, and after kayan they can apply and they can be absorbed by the cruise ships kasi iano sinda kang mga cruise lines, i-absorb sinda upon recommendation kan To Go. Yan. Din, ayan, imbitaran taang sa tiyang mga estudyante na dai pa nakakapag-enroll na pilion ang Mariners Polytechnic Colleges. Okay, so I would like to encourage all students, mga 4th year graduates na mag-enroll po kamo sa MPC Naga kasi po kami so far I think we remain to be number 1 in the hospitality programs and business programs. And I would say na medyo po ni-relax namin yung mga policies today, like we do not require anymore yung HEPA test from first year who are about to enroll in the business programs. Nire-requirement na lang yan sa hospitality programs. And also, yung height requirement for BS tourism students, ni-relax na rin namin yan. So yung nire-require na lang namin na mag 5'4" ang height for girls and 5'6" for boys are those that will major in airline management. Yung ma-major sa travel and tours and ma-major sa cruise line, di na kailangan po na 5'4" and 5'6" ang height. Yes, kaya sa mga estudyante dyan, ayan, enroll na kamo. Proud Marinera here, mga kapamilya. Yes. Thank you so much. Nakaibanan to si Dr. Mariel Estrella, Dean of Academics kan Mariners Polytechnic Colleges. Liwat ma'am, marahin aga, and thank you so much. Thank you so much, LA, for this opportunity na makaigdi ako sa inyong program today. Good morning again. Yes. Mga magurang asin kaakian, pinagirumdum kan Albay Provincial Health Office na sa masustansyang pagkakan ang ihanda sa mga aki sa malaog na eskwela. Magian ang pag-ataman sa saindang mga ngipon sa pag-iwas sa nakakapurisang sa pagdangog sa leksyon sa mga kuto. Ang iba pang eksena sa Barangayan Kapamilya sa San Francisco, Legazpi City sa istorya ni Jose Carretero ngunya na aga. Aldaunin bayanian ini para sa mga taga San Francisco, Legazpi. Tarabangan mga residente as inopisyal kan barangay para maluton masustansyang lugaw para sa mga kakian. Pati ang barangayan team kan ABS-CBN nagtabang man para may handaan pagkaon kan mga aki. Kaya naman sa programa, ganado ang mga aki sa pagdangog sa lecture kan mga taga Provincial Health Office. Ang provincial dentist nagiras kung paano mapapangatamaan ng nipon sa paagi ng tamang pagsisipilyo. May aki man na nagdemo kan sa iyang naakudan. May nagtukdo pa sa mga aki si nanay kan tamang pagkaon para healthy sila sa pagklase. Pigtukdan pa sila kan tamang paghugas din kamot. 2 beses nakakantahon ng happy birthday as insyerto ng malinig sa indong mga kamot. Alagad ang pinaka-importante, masyerto na dainin mga kuto ang mga mabalik eskwela. Kaya may demo kung paano gamiton ang shampoo kontra kuto. Si Nanay Arlie nakakuha ni solusyon sa pabalik-balik na kuto kan sa iyang aki. Araw-araw naman inaalisan ko siya ng kuto. Pagdating galing eskwela, meron na naman.
Inano ko na nga ni ang buhok niya, iniksian ko na. Palaging meron. Mahirap pag may kuto kasi nangangat eh. Ang kuto nakaka-apekto ng gad sa performance kan aki sa eskwela. Ayun po, siyempre, pag may kuto, hindi po nakakatulog ang bata. And siyempre, makaka-apekto po ito sa concentration, sa pag-aaral. Kasi po kung hindi siya komportable, siyempre po hindi siya makakatulog, mahihina ang pagkain at siyempre bababa ang grades. Kaya kasabay sa hygiene kit na pinanao sa gabos ng mga aki, ang shampoo kontra kuto. May bonus pang school supplies sa mga bibong aki ang ABS-CBN. Ako lang pasalamat para sa PHO na nagkondukta kayo tapos ang ABS-CBN mayormente. At siguro so mga aki na-refresh kang mga tamang pag-ibo, kang sendang maglilig sa diri, then sa mga pigtaraong kit, saro man na nakabawas lang magurang na gastusin. Naguli ang mga aki na basog sa masiram na lugaw na may salakpang kalunggay. Jose Carretero, ABS-CBN News. Diyan sa nakaw mga kapamilyang mabalik pa ang Marhay na Aga Kapamilya. Puyat ang kalaban sa trabaho kan 52 anyos na si Fortunato Gogo. Huli sa pagiging Assistant Chief Security sa Sarong Casino, mata siya pagbanggi. Pag-aldaw naman nakakaidlip man siya alagad huli sa pagiging purok president sa saindang lugar. As in President kan Homeowners Association, kadakol pa man giraray niyang gibuhon. Kaya naman nagluya ng gadan sa iyang resistensya. Enot na nagtama sa iya anhelang na diabetes. Napabayaan niya ini kaya naman naglala pa ini. Ang una kong na-encounter yung diabetes. Hanggang sa katagalan, hindi ako binawaliwala ko lang hanggang naapektuhan yung mata ko. Nagkaroon ako ng diabetic retinopathy. Huli kay iniiwasan niya ang mahahamis asin matatabang na pagkakan. Nahilig siya sa prutas. Sinabayan niya paininin pag-inom ng kapsulang gibos sa mangosteen o alpha, beta, gamma mangostana with M extraordinary benefits. Ang kailangan natin ay isang bagay o sustansya na magpapataas ng ating resistance para malabanan ang triggers na ito. Dito nakatutulong ang Garcinia mangostana. Naglalaman ito ng mga nutritious substances para lumakas ang ating immune. Tulos man na nahiling ni Fortunato ang resulta kan sa iyang change of lifestyle. Yung last kong pag-ano sa blood sugar ko, 6.4. So medyo lumampas konti pero at least good maintenance, sabi ng doktor ko. Sa ngunyan, apuera sa healthy na pagkakan, sinabayan naman ini ni Fortunato nin dagdag physical activities. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Kung may buot ka mong ipatampok digdi sa Mac, pwede mag-email sa jonathanmaistrado@gmail.com o kaya mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede man magpadala ng mensahe sa Mac text line, prioridad at magamit kan keyword na Mac space, pangaran, space, address, asin detalye kan sa inyong report. Ipadarayan sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen. Ate LA? Yes, para madalan kami anytime, anywhere, mag-log on sa www.i1tv.com.ph. Mga kapamilya, ang oras na po 7:09 na ng pagkaaga. Maparam na kami kapamilya. Sa aga naman, iriba na kita sa log ng 45 minutos ng baretaan, asin o istoryahan. Salamat kay Kuya Jonathan Maestrado na nagheras kan mga pinakahuring sitwasyon sa Camarines Sur National High School. And sa gabos ng mga estudyante na palaog na sa klase, ingat po, pirmi! Tandaan ng taong may malasakit sa kapwa, positibo asin produktibo ang pagkaaga. Inian, Marhay na Aga